Hamin, ang batang manggagawa. Kwento ni Hamin Olarita at Will Ortiz. Guhit ni Bernald Magpusao. Halika, alamin mo ang kwento ni Hamin, isang batang katulad mo. Siya ay lumaki sa lungsod ng Davao, sa isla ng Mindanao. Ang Mindanao ay ang ikalawang pinakamalaking pulo sa Pilipinas. Ako si Hamin. Ito naman si Oliver. Siya ay aking kaibigan, kaklase, kalaro at kasama sa trabaho. Madalas kaming makipaglaro sa iba pang mga bata, lalo na pagkatapos ng eskwela. Madalas ang tuksuhan namin, silosa, silosa, ang hilig nilang itukso sa akin dahil daw pawisin ang aking ilong. Inggit lang kayo dahil maganda ako, ang pabirong isinasagot ko. Pero sabi ni Oliver, maganda daw talaga ako. Kaibigan ko yata siya. Minsan nagtatrabaho kami sa pier. Si Oliver ay tagabuhat ng mga sako ng abono na mas mabigat pa sa kanya. Ako naman, kuminsan, tagasalin ng abono sa sako, pero kadalasan tagatahi ng sako upang maisara ito. Panay bata ang nagtatrabaho doon. Sanay na kami sa puyatan. Minsan nga, 2 araw kaming tuloy-tuloy na nagtatrabaho, walang tulugan. Parang mahirap, no? Pero pag inisip mo na kaya mo, kakayanin mo ito. Mabuti rin na puro kengkoy ang kasama ko. Talagang hindi ka makakatulog dahil sasakit ang tiyan mo sa kakatawa. Huwag kayong tutulog-tulog sa trabaho. Bawal ang tamad dito. Kung gusto nyong matulog, umuwi na lang kayo. Yan si Cabo, ang malupit na bantay namin dito. Madalas niya kaming binabatukan at kung minsan pangay, sinisipa. Aray, natahi ko ang daliri ko. Antok na kasi ako. Yung mga kasama ko, tahimik na rin dahil gusto na nilang matulog. Pero kahit gusto ko nang umuwi para matulog, hindi pa rin ako umuwi. Gusto kasing matulungan ng nanay at tatay ko. Madalas kasing wala silang mahanap na trabaho. Aray, natusok na naman ako. Madilim kasi sa labas ng bodega. Buti na lang, bilog ang buwan. Mas maliwanag pa ito kaysa sa ilaw ng bumbilya sa pagawaan. Dahil sa dilim at pagod, minsay hindi nga namin napansing namamatay-matay ang ilaw at sumisitsit ang kuryente. Hanggang sa sunog, sunog, magsitakbo na kayo. Nagkagulo kami nang magliyab ang kawad ng kuryente. Buti na lang napatay din kaagad ang apoy. Umaga na, uuwi na kami ni Oliver. Ang lamig ng hangin, sisipunin pa yata ako. Nasa bulsa ko ang perang kinita ko sa 2 gabing puyatan. Hinihintay na ako sa amin, kay sarap umuwi.